tayo sa eskwelahan, dagdag kaalaman naman tayo. Lipat naman tayo kay JC Tijano sa K-12 Kaalaman. Biyernes na naman at alam kong excited na tayong lahat para makapag-relax ngayong weekend. Pero syempre, bago tayo magplano kung mag-out of town ba o magtulog lang sa bahay bukas at sa linggo, may magandang diskusyon pa tayong mapapakinggan ngayong umaga dahil may ilan pang magagandang aspeto K+12 na pwede nating malaman. Ngayong umaga, bibigyang pansin naman natin ang mga guro. Dahil sa implementasyon ng K+12 kung saan meron silang malaking parte, marami ring katanungan ang naglalaro sa mga isipan ng ating mga guro. Unang-una na dito ay ang magiging preparasyon ng mga guro sa K+12 na siya rin namang tanong ng maraming magulang. Ayon sa DepEd, magbibigay ng sapat na pagsasanay habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin ng pagbibigay kaalaman sa mga kabataan. Para naman sa mga nangangarap maging guro, ang pre-service training nila ay babaguhin at aayusin para bumatay sa mga kinakailangan ng K+12 program. Kaya naman, tiyak na may kakayahan ang mga guro natin sa pagtuturo sa bagong kurikulum na ipapatupad. Pero syempre, isang katanungan din ay kung madadagdagan ba ng teaching load ang mga guro. Ayon sa DepEd, walang may dadagdag na teaching load. Nakasaad kasi sa Magna Carta para sa mga guro ng mga pampublikong paaralan na dapat magturo lang ng hanggang 6 na oras ang mga guro kada araw. Kasabay nito, sinagot na rin ng DepEd na walang salary increase na mangyayari dahil sa K+12 dahil hindi naman nadadagdagan ng teaching load at teaching hours ang mga guro. Pero maaaring magkaroon ng pagtaas ng sweldo dahil sa ibang dahilan tulad ng salary standardization on law, inflation, promotion at performance-based bonuses. Kaya naman nakakatiyak ang ating mga magulang na matuturuan ng mabuti ang mga bata dahil handa ang mga guro sa K+12. Para naman sa ating mga guro, hindi naman sila mabibigyan ng dagdag trabaho pero mabibigyan sila ng dagdag na pagsasanay para sa pagpapatupad ng K+12. 2 linggo na ang nakalipas at marami na rin tayong natalakay. Kabilang na dyan kung tungkol saan nga ba ang bagong sistema ng edukasyon, ang K+12. Atin ding nabigyan linaw ang katanungan ng marami sa atin ukol sa usaping ito, tulad ng kung paano pinapalakas ng K+12 ang kabataang Pilipino. At syempre, kasama rin sa ating mga natalakay ang mga paraan na dapat gamitin sa pagtuturo upang higit na maintindihan ang mga leksyon. Sa susunod na linggo, titignan naman natin ang achievements at plano pa ng gobyerno sa pagpapatupad na may kinalaman sa programa. Kaya naman abangan po natin yan lahat at happy weekend sa ating lahat!